rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam nyo. So ganun talaga kapag maganda ka. Charot! So yan! So, syempre, sana lahat kayo nakapag-dinner, nakapag-breakfast, nakapag-tanghalian, kung saan man kayo hupalot ng daigdig. Sana lahat kayo ay okay today. So, yon. Ako naman, eto, sa awa ng Diyos, katatapos ko lang mag-live kanina. Maraming salamat sa mga tumutok at saka sa mga sumuporta. Sobrang maraming salamat. And then, ayun, gusto kong tsumika regarding dito sa update para kay Atisa Manalo. Syempre, hindi naman porket na nakuha na natin yung unang people choice. Ngayon naman, syempre, nakikipag-compete tayo para sa best national costume. So, tingnan natin kung kaya ba ni Atisa Manalo mag number 1 dito. So, yan. Ayun yung tinitingnan natin. Anyway, so, sa mga kandidata, ang nagna-number 1 ay si Miss Atisa Manalo Panalo. So, siya pa rin talaga ang binoboto para sa Best National Costume. So, number 1 si Atisa Manalo. Ang lamang niya, ang boto niya ay meron ng 17,630. Pumangalawa naman dito ay si Singapore. Halos sa number 2, ang lamang ni Atisa ay milya-milya. So, yan. Grabe yung lamang, no? Milya-milya. So, si Atisa ay nasa number 1 spot. Si Singapore naman, parang si Sandara, ang nag-number 2 spot. Na merong boto, 8,420. And then, number 3 naman, syempre si Netherlands, na merong 7,500 vote. Ang layo ng mga lamang, ha? And then, si number 4 naman, si Cote d'Ivoire, na merong boto na 6,000. At saka sumunod si Egypt. Nasaan na yung mga kalaban ni Atisa katulad na si Cambodia nag-number 6. Si Cambodia ay number 6. So, yon. So, kung titignan mo, parang bagong set of top 5 to. Si Cambodia medyo malayo-layo, baka nag-aabang sila ng double vote. Ganon. Si Colombia parang hindi na humataw. Anyway, si Atisa pa rin talaga ang nagna-number 1. So ito na kaya yung sign na talaga tayo kaya ang mananalong Miss Cosmo ngayong taon na to. Kasi wala pinatunayan na ni Atisa sa organization na siya talaga yung beautifully impactful, di ba? Kasi pagdating sa social media, yung support ng tao, 100%. Nakita naman ninyo, doon sa botohan, umabot talaga ng milyon. And then, tapos sa People Choice, si Philippines din, ang nanguna sa national costume, ayan, nangunguna pa rin si Philippines. So, ibig sabihin lang neto, iba talaga ang ipinapakita ni Miss Philippines. Kumbaga, parang siya talaga ang kukuha na ng trono, di ba? So, punta tayo sa performance ni Atisa Manalo. Very impactful nga ba yung performance niya? Oo naman. Sa pageant na to, ang inaabangan ng mga tao ay talagang si Miss Philippines. Ang laki ng ng benefit dito ni Miss Cosmo kasi yung mga Filipino people nakatutok talaga sa galawan ni Philippines. So, sa tuwing may eksena sila, inaabangan talaga ng lahat ay si Philippines. So, pagdating naman sa performance, ay talaga naman pasabog naman ang performance ni Atisa Manalo. Aminin man natin o hindi. Yung iba, yes, nakukulangan sila. Siguro naghahanap pa sila ng more para kay Atisa Manalo. Pero ako para sa akin, enough naman yung ipinapakita ni Atisa. Mahirap naman yung sa simula ng laban na laban siya patapos pagdating sa coronation night, wala nang ibubuga. Mas maganda, ngayon pa lang ay makita na natin yung galing, makita na natin yung tamang timpla lang ng laban, di ba? So, hindi naman natin kailangan pa humataw. So, ibibigay yan ni Atisa
pag kinakailangan na, for sure, di ba? So yun, doon ako na-excite. Sa ipinakita naman ng Miss Cosmo, in fairness naman sa kanila, panalo ang kanilang national costume competition na ginawa nung nakaraang gabi, and then yung fashion show naman kagabi, talaga namang masasabi ko, winner naman. At talaga namang bongga, yung highlight sa mga kandidata ay winner din. Yung details na ipinapakita sa mga kandidata na damitan, pasarela, and then styling ay winner din. Kumbaga parang masasabi ko, iba talaga ang Cosmo. Sobrang bongga. Sobrang winner. So, yan. So, sabi ko nga, yung galawan dito ni Atisa, tamang timpla lang naman. Kasi parang feeling ko, mas maganda na yung nagsimula siya dito, pataas, and then pagdating sa prelim and finals, doon niya ibubuhos na yung 100% na galawan talaga. Kasi mas kailangan. So, yung sa fashion show, parang feeling ko kumabog ay yung mga Asia din. Marami din mga Asian na talagang kumabog. So, bukas, ano ba ang eksena nila? Another fashion show na naman ang inaasahan natin mula naman sa ibang lugar ng ng Vietnam. So sa Baolao. So nandoon sila ngayon dalat. At bukas magkakaroon sila ng another fashion show dyan na magaganap nga daw ng 3 o'clock ng hapon. O, di ba? Addaw show. So magkakaroon ng Addaw show. At magkakaroon na naman ng fashion show. So yan. So nakakaloka, no? Then after nyan, babalik na sila sa Hanoi para naman sa competition yata ng preliminary competition. But for this week, so hindi ko alam kung ano pa yung mga eksena nila, pero tulad nyo na sinabi ko, syempre excited tayo sa mga makikita pa natin na ganap dito sa Miss Cosmo, and then abangan natin kung ano pa ang mga pasabog nila. For now, ang masasabi ko si Atisa Manalo ay nakikita kong palaban, nakikita ko na talagang hindi naman siya nagpapabaya, guys. Kumbaga, nakita naman natin na ginagawa naman niya talaga yung makakaya niya, di ba? So, 100% ng support ng mga Pinoy, parang feeling ko malaking maitutulong to para kay Atisa Manalo, at natutuwa ako kasi nangunguna na ang ating pambato at talaga number 1 na siya ng bonggang-bongga sa lahat ng mga eksena. Grabe. Iba talaga yung pinakita ni Atisa Manalo dito. Sobrang panalo, di ba? Kung ako tatanungin ninyo, syempre kung ako yung organization, matutuwa ako sa nakikita ko kay Atisa, and then talagang i-consider mo yan. Pag nanalo pa siya dito sa Best National Costume, paano yun? Pasok na siya sa semifinals noong sa People Choice sa top 10. Di ngayon, baka mag-number 2 na siya, di ba? So, yun. So, para naman sa, tawag dito, sa top 5, pan-top 5 na siya. So, yun. Anyway, ang importante dito ay naipapakita ni Atisa yung galing niya, and then, ayun, yung suporta ng mga Pilipino para kay Atisa Manalo ay nabibigay naman natin ng 100%. So, para sa akin, itong bagay na to, malaking bagay na to. At tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano pa ang pasabog at gagawin. About styling naman ni Atisa at makeup, wala naman akong masabi kasi sabi ko nga kaya ni Atisa Manalo i-level up pa more yung sarili niya. Dito pala wala pala silang mga PA, tapos wala silang mga makeup artist, sila lang din talaga. So, grabe, no? Grabe yung ni Atisa. Parang kung iisipin mo, sila lang ang nag-aayos, sila lang din nagdadala ng mga damit nila. Grabe yung pagudan kung iisipin mo. Pero, syempre, gamay na yan ni Atisa Manalo kung ano yung mga gagawin. Kasi may experience na rin naman siya sa international pageant. Kaya, winner na yan. So, yon. And then, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano pa mga pasabog, ano pa styling na ipapakita ni Atisa. But for me, from day 1 until now, masasabi ko naman, consistent naman si Atisa Manalo. At consistent naman yung mga ipinapakita niyang galing dito sa labanan nila sa Miss Cosmo. So, yon. And good luck, di ba? So, wala naman tayong ibang pwede sabihin sa kanya, kundi support, pray, and good luck. So, yon.
Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Tingin ba ninyo makakabuti nga ba kay Atisa Manalo talaga ang mag number 1 sa botohan? At tingin ninyo, nangunguna na tayo. Tayo na kaya talaga ang tuluyan na manguna at mag number 1 sa laban dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.